So good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is December 8, 2025 at tayo ngayon napupunta dyan sa may Dahlia Street, Barangay 168 Barangay 168 Diparo, Caloocan. At dadalhin po natin yan sa may Public Pacific Global Medical Center sa may Mindanao Avenue, Bagong Pag-asa, Diliman, Bagong Pag-asa, Quezon City. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pang nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, saka sakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-usapan dito ay bawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang konti po pang nakuha na po natin sila. Yan, masabay natin ang pakikinig ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. 100% Seksyon. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacanang atin ni Radyo Patrol. Ang poging Christian Yusores. Christian! Rika nakiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagulita ng mga Katoliko sa buong bansa sa kapistahan ng Immaculate Conception of Mary ngayong December 8. Sa mensahe ng Pangulo, sinabi niyang inaalay ang sagradong araw na ito para kay Maria na ang buhay ay nagsimula ng lubos sa biyaya ng Diyos. Ang selebrasyon niya ng pista ng Immaculate Conception of Mary ay paanyaya rin sa bawat Pilipino para magnilay-nilay at napaalala na mahalaga ang paraan ng pagsisimula ng bawat isa. Inuhubog din niya ito ang layunin ng bawat Pilipino na harapin ang bawat misyon sa gayang espiritu bilang gabay. Inimok ng Pangulo ang taong bayan na kasalit na magdala ng pagmamalaki at panilinlang ay simbolo ng bawat isa ang katotohanan, pagpapakumbaba at malasakit. Nanawagan din ang Pangulo sa lahat na humukot ng lakas mula kay Maria habang patuloy na ikinataguyod ang isang bansang matibay na pinangangalagaan ang dangal ng bawat Pilipino. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM. Maraming salamat, Christian Yusores, sa ating mga Radyo Patrol. Oras natin 9:14 ang nagmamadaling umaga. Oras sa tip sa inyo ng GCash. Basta may link, huwag i-click. SMS spoofing scam yan. At sa pagbabayad pa sa patuloy ng programang Balita Pata, nabaitan na tayo agad sa ating unang makakausap ngayong araw na ito. Nangungumusta tayo mga kapamilya sa mga nasalantang po ng bagyong Lumanod. Pagamat hindi ito sindakas ng mga nakaraang bagyo at hindi ito naging kapareho ng destructive path. May balitahan po doon, ma'am? O dito na? na? Mga kapamilya ang pwede rin yan, tinamaan nito. Lalo na po ang Katanduanes. Ang Katanduanes, di ba, nung mga nakaraang pagbagyo, meron po ba tayo hanggang ngayon ng mga ano pa rin? Kailangan pa rin i-clearing operation? So for kahapon po naging clearing, kaya lang yung report sa atin ng clearing team yung from the PWH saka yung PEO, halos nabuksan na nila yung mga nalandad, nakakadaan din po yung mga sasakyan, kaya lang one lane lang nabuksan nila dahil nga delikado kahapon, sobrang pagulan, na ano rin sila na baka sila tawaan ng lunchtime. So ano lang, pag medyo maganda-ganda yung panahon, nag-clearing sila. So far sa ngayon umaga, tuloy na yung clearing operation para mabuksan ng tuluyan yung mga one lane lang na area. Napakapainit sa holiday po ngayon, ano po, para hindi naman ganun kadami yung bumabay-bay doon sa ating mga daan. Sa tingin po ninyo, Sir Bob, mukhang ma-clear na natin lahat ng mga may downside pa rin para pagbalik ng biyahe bukas, tuloy-tuloy na po tayo. Yun po, so far yun ang titingnan natin ngayong umaga kung tuloy-tuloy yung clearing operation nila.
para naman pagdating ng itong matapos ng holiday, Sabay na basta. tuloy-tuloy na yung mga biyahe. Sir Boss, meron po bang mga ilog at spillway na umapaw na itong nakaraang bagyo? Actually, dito sa report may mga areas na nagkaroon ng pagbaha. Although yung mga munisipyo, yung mga nasa northern part na munisipyo, inabot sila ng halos hindi naman siya flat, pati yung biglang pagbaha. Inabot yung mga munisipyo, yung kanilang town center mismo, inabot na yun ng pagbaha. Pero nagdiyasan po, nag-subside na rin. Sa ngayon, okay naman po. Lahat naman po na yun lang ang kaihiyan dito sa Catanduanes dahil yung pagbaha, hindi siya tumatagal. Ano lang siya, flat lang siya. Pero kasi, Sir Bob, diba, ang Catanduanes ay nasalagpan ng mga nakaraang bagyo. Yun po bang mga tinamaan ngayon, Vilma? Tinamaan din po ba yung mga paligid, yung mga sinuwan at saka? Yun nga, sa kasi na talagang hindi pa nga nakaka-recover from Tiyuman. Ito naman si Wilma, bigay naman ng yung malaking pagbaha. Yung tubig niyang problema ngayon sa mga, yung dating dinaanan na, yun din po ang nakaranas sa pagbaha. Oo, kasi parang ilang linggo lamang po yung ating pagpapahinga, no? Pero ito na naman yung panibagong bagyo. May, Hindi, alam mo na. Pag-uwi natin mamaya, gagawin ko na yun. Pwede kasi lahat yan. Tapos Sa pagkasama ko gagamitin natin tao, abay, milyong tao ilalagay mo dyan para disiplinahin ang mga motorista. Kailangan talaga i-embrace natin yung teknolohiya kung paano NCAP, no? Kaya sa mga dapat dyan palaganapin. Tapos parusahan mo para madala. Kasi pag ang penalty mo 200 pesos, dapat ipapansinin niya. Kailangan talaga nakakadala para tumino. Nabanggit niyo po yung NCAP, ito ba yung naging epektibo ba sa tingin niyo? Parang wala na sumusunod na Oo, nauna lang Oo, yung NCAP yan, madali lang yung kasi yan. Nakuha na lang ako ng wala yan sa mismo puso ng Pilipino. Wala-wala lang sa traffic. Yung bigayan, yung sabi nyo mas panamanan na dapat bigayan, hindi. Dito patapangan. Kaya kawawa ka dito kung may nalong mo. Itigtigin hanggang halos tamaan na yung bumper sa harap. Huwag lang baka pang palingit kasi pakiramdam nila may titulo torrent sila sa kalsada. Akin ito, hindi ka titigit dyan. Yung attitude na yun ang pinakamasama sa traffico. Tandaan yun, traffico, hindi bigayan, traffico. Alam mo, pag kumuha ka ng lisensya, tinitignan grado ng mata mo. Sa akin ay mga kamote rider, hindi ko nila lahat, yung kamote rider mo. Hindi ba nila alam pag naka-signal yung sasakyan mo, pag bibigyan? Sumisingit pa eh. Kaya andun yung aksidente eh. Oo, malapit sa kaso, dahil kami halos patigana. Marami tayo rito mga, hindi ko alam kung may difference na ako. Hindi mata eh. Dahil kaya tayo siguro ka lang sa tingin doon, mga baliw eh. Ito pa isa dahil nga, ngayon, holiday, Sanjo, marami talagang tumatawid. Ang napansin ko lang talaga, kung titigil man yung iba, yung mga rider na kamote pa rin. At may ilan ding motorista nga pa walang respeto sa pedestrian. Nakaawa ko na nagpapatintero sa buhay nila yung pedestrian na yun ay tamang tawiran. Nandun nga sila eh, kanila yun eh. Oo, yun nga eh. Kaya nakaramdam ko dyan, kahit na alam ng tao batas, baliw lang talaga eh. Matitigas ang ulo, tsaka sira ulo talaga. Pero tama wala ka. lakit eh. Tama ka, kung huhulihin lang to mga to, baka mababawasan din ng mga, di ba? Meron nga nagreklamo, 200,000 daw yung penalty niya sa EDCAP. Kung tiningnan namin, 200 pala yung violation niya sa loob ng 3 buwan. Sabi ko, dapat wala kang lisensya pagka ganyan karami violation mo, no? Ganun ba? Nagkapatong-patong na, nalaman niya nung nagparehistro siya ulit. Parang hindi na pinapansin eh. Hindi na, so, parang surprise na lang sa kanila pagdating ng renewal. Ganun ba yun, Sir Joe? Oo, kaya mas kasalanan
lang, ano, pero kung ako yung LTO officer, sa paling ko pa yun, wala kang karapatang magpandego. Wala. Yung ba mga unang dalawang violation niya, hindi ba siya binigyan ng warning na may violation? Kasi Yun lang, baka yung mga sinangkap tita, sa alam niya, NCAP eh. hindi mali ang ginagawa niya, kaya araw-araw ginagawa niya. Tama ka. Like, for example, yung laki-laki ng karatula, no loading and unloading. Dahil sila. Parang naka-asar pa eh. Galit pa yan pag napansin. di Pero ba? sa NCAP, pag nagsakay ka doon sa no loading, violation na agad yan, di ba? Violation yun. Oo, violation. Saka yung mga zigzagging dyan, hindi ba pwede yun. So, Kailangan ang gap sa NCAP notification, kailangan yan immediate. Pagka nag-violate ka, dapat malaman mo kagad. Yun ang challenge dyan eh. Kasi nalalaman nila kung kailan renewal na lisensya sa tamakmak na yung penalty, tapos bigla ako sa inyo, no? Pinabi ako ng gobyerno. Hindi yun eh. Dapat yan yung communication. Hindi ako magsusolusyon yan, dapat yung mga provider niya magsolusyon paano notify ng maaga yung mga tao. Yung pong mga, kasi di ba, exempted, nabanggit mo to kanina, Igan, exempted sa coding, yung mga hybrid na sasakyan. So, yung mga medyo class A, B, C, E, yan ang binibili. Kasi iba, yung mga Oo, taxi, bumibili ng AMPS, dagdag na, ganyan din. na hybrid para exempted sila. So, parang nawawalan na rin ng design yung coding. Ito, babatuhin ako dito pag sinabi ko ito, no? Kaya yung sabihin ko na rin. Ginawa ng gobyerno yan upang maging ma-encourage ang tao na gumamit ng clean fuel o elektrisidad, ano? So, ngayon, wala environment. Titingnan mo ngayon ang bagong bentahan ng sasakyan, 50% ngayon ang bagong sasakyan na electric ang binibili ng tao. So, nag-succeed yung programa na ma-encourage. Kasi tapos na yung motivation. So, therefore, ako, paniwala ko, hindi na dapat accepted pagkado dyan. Na-achieve mo na yung objective mo na encourage ang tao bumili ng electrical vehicle, nandun na, hindi mo na kailangan yung incentive na yan na walang purpose. Kasi po, nakakagagdag po yan sa bigat ng traffic po. Imagine mga 50% ng bagong benta electric. So, parang Pero diba? Nakakagdag-tabi na, no? parang ang lumalabas po na wala na naisay-say, ano? Yung Dapat i-regulate ulit. i-regulate na uli. Pero diregulate ulit, balik sila sa tungkol sa presyo ulit. Yung bang double lane, ito ang bagong motorcycle lane. Kasi, di ba separator rin na bawal ka mag-overtake pag double lane? Pero nandun yung mga motor eh. Dapat yan. Hindi ka ba Universal ang batas. dahil eksakto lang yung sukat ng sasakyan minsan, kung two lane yan, tapos may separator na double lane, kaya bawal mag-overtake. Pero Bawal. nandun ang mga motorsiklo. Motor. Hindi ka nag-border na sa kabaliwan eh. Minsan hindi mo maintindihan kung anong turo gagawin. Pero alam mo, tama ka, Sergio, yung paghuli at implementation. Kaya naabuso ang batas natin. Kulang eh. Yung mga ibang bansa, no? So nakikita ko, kasi nakita ko yung large center, diba? Iba yung flow ng traffic dun sa enforcement. Nakafocus yung mga tao enforcement lang. Yung flow ng traffic, lahat ng stoplight, kontrolado nila, may master control. Using cameras, hindi sila nanguhula na 10 seconds dito, 1 minute dito, hindi. Nakikita nila yung flow ng buong city at yun ang ginagamit nilang batayan para i-turn green or red or yellow yung stoplight. No? Yung wala yun. Traffic management yun. Yung enforcement, iba. May sarili silang camera. Ayun talagang hindi ka makakaligtas doon. Talaga naman, makikita mo yung mga sinasakyan kong public taxi, no? Pagka nakalagay na 60, nasa ano sila, nasa 55. Hindi sila yung 60, 65, meron namang allowance na 10%, yung pwede tayong 70. Ugali Pilipino yun eh, hindi allowance sa mga kotse. Bibilisan pa natin. Hindi, dapat yun, sa discipline at enforcement. Education yan. So, umpisa pa lang, sirago talaga siya, pero umpisa pa lang, hindi tama. Education ng presyo dun. Sa pag-ikot niyo po, paano ilalarawan ng traffic sa Metro Manila? Pinaka-worst na ba ito sa buong mundo? Kasi nakita ko yung traffic sa Egypt, worst yun. Yung sa Thailand, na rin yun. Pero Vietnam, tama ka. Yung Pilipinas, pa kamusta? Nangunguna. Siyempre, papatalo ba tayo? Proud Pinoy. Kasi parang ang dami kasing factors na nabanggit nyo, napag-usapan natin. May pag-asa pa ba na mag-improve
pa naman siguro, magdadali naman tayo sa pagdadal natin, tumiloy sa mga tol. Ang key sa traffic ka, ito tatandaan nila, yung flow. Wala gumagalaw. Kaya nakakapigunan eh. Kasi yung ibababad, lalo na sa traffic enforcement, ha? Pag ibababad mo yung isang stoplight o isang enforcer doon, nakaka 5 minutes na hindi pa gumagalaw yung tao, ay magkakasuntukan doon, kuya. Dapat ang key sa traffic management flow. Mabayaan mong tumatalo yan kahit mabagal. May pag-asa yung tao na makakarating din ako sa bahay bukas kasi kung nag-may flow. Pero kung nakatigil ka, doon nagsisimula lalong kaguluhan. Papansin mo, doon lumalabas yung aberrant behavior. Magka-counterflow na yan, hindi na ngayon yung intersection, kasi hindi gumagalaw. Siguro talagang maging priority na ng gobyerno itong ating public transport para ma-encourage na silang sumakay doon at ma-discourage na bumili ng mga para maiwasan ng number code may kilala mo 3-4 sasakyan. Oo, yung mga kaya bumili, talagang maraming sasakyan, gano'n na rin. So, para mag-decongest yan, encourage na kasi yung mass transport natin, mas magandang servisyo, lilipat talaga eh. Mas mura pa na. Kita mo sa Singapore, kumpara ko lang, doon ang pag-aari pala ng isang sasakyan doon, Sergio, napakaligpit. Sa Japan din. Kasi sinasabi nila, kaya na nga gumasa na kami sa magandang mass transport. Although maliit lang kasi ang Singapore, di ba? Pero sinasabi nila, effective mass transport, bibili pa kayo sasakyan. Parang Sa gano'n. Japan, mahal pa. Tama sila. Yung mga Kahit ako pag nabiyahe mo, mas pinag-aaralan ko paano yung bus, paano yung train. Hindi ako nagtataxi kasi nagtataxi pa kung one time agad eh. Mahirap eh. Sumakay ng jeep eh. Diba? Iba yung klase eh. Kayo sa jeep eh, may ibang klaseng tao na ito, pati mag-dapper kasama. Saka hindi po malayo ka. Bayad po. Umaabot at sabihin niya, bayad po. Parang kadya na yung bayad. So yung disiplina rin, Sir Joe, yun din ang kulang, yung sa ugali natin, mga driver, di ba? Yung disiplina dalawa yan, education at saka yung enforcement. No? Kahit anong education mo dyan, pag hindi mo in-enforce yung batas, wala yan. O hindi effective yung enforcement mo. So nagsisimula yan sa knowledge eh, na pagkuha ng lisensya. Alam mo ba sa ibang bansa, 6 na buwan bago ka makakuha ng lisensya? Yung 6 na buwan na yun, schooling ka doon. 6 na buwan, sa Japan, ang lisensya, 150,000. O diba? Kaya talagang siseryosohin mo. Pag lumagpa ka dyan, kuya, buti na rin sa taon na kapalisensya. Kaya Kasi yung education component, mas matindi. Kasi iniisip ko, magaya ko ba, tataas na naman ang presyo ng petrolyo. Pero ang dami pa rin mabibiling sasakyan. Oo, totoo. So, Kasi naghihirap pa tayo. mahirap mag-train dito eh. Bakit? Kaya naman nung kasi sa'yo na legal eh. Hindi siya yung pag-commute eh. Totoo naman. Totoo, Sir So yun Joe. nga, magandahin natin yung mass transport, di ba? Matiskarage. Yung vehicle sa Paul. Ayusin mo yung LRT. Lahat ng LRT, pati lahat ng iskinita may LRT. Kung di ba naman tumigil ang kabibili ng motor. Sana itong subway, no? Kasi, Nabuksan na yan. kasi yung MRT, tingnan mo, Oo. EDSA lang ang paano kung malayo ka sa EDSA nakatira? Hindi ka na, di ba? Mahirap ka Kaya makarating may sa bahay. servisyo pagbaba. Oo, yung gano'n. Yung pinagit ni Igan kanina, Singapore, ano ba hanggang yun, i-expand nila yung line. Di ba may kulay sila, di ba? Yellow, blue line, gano'n. I-expand pa nila, I mean, ang liit na nga nila, i-expand pa nila. Eh tayo, yun yung dapat attitude sa infrastructure. I-expand pa ninyo yung nakatayo na. Kasi basic yun eh. Asan yung mga sanga-sanga niyan, hindi ako sasakay ng tricycle para pumunta ng Keren. Priority dito kasi ng infra, flood control, hindi road project. Uso na, uso na. Sergio, ingat ka. Nakabala ka na. Tulog mo na. Ingat po kayo. Salamat. Gandang kwentuhan natin. Salamat Maraming po. salamat po. Magandang umaga din yung lahat. Ay, walang mapipig ko sa kalsada. Wala. Si Ginoong Augustus Joe Ferreria, Presidente ng Automobile Association of the Philippines or AAP, nakita niyang mga problema rito yung implementation pa rin ng batas. Oo. At Tsaka yung walang ugali. disiplina. Oo, yung ugali. Both ng motorista tsaka ng rider. Buhol-buhol na eh. Buhol-buhol. Ayaw Kaya magbigayan. buhol-buhol din yung traffic. Ayaw magbigayan. Tapos yung iba, gusto
gusto sa traffic kasi magandang content sa kanilang vlog. Di ba? Yun diba? Bye-bye lisensya naman. So, ingat po sa biyahe. Yun nga, reviewin natin itong mga exemption ng electric at mga hybrid sa number coding. Maganda yung layunin. Ngayon, walang number coding ngayon. Holiday. Ay, oo nga. Wala. Pati Makati, wala. Oh, ayan, good luck sa traffic mamaya. Hindi, maluwag. Kita ko, maluwag. Maluwag ba? Wala. Ay, lalabas yung mga ano ngayon, 1 up 2. Alas 9:32 tayo. Oh. Nasa linya naman natin ang National Center for Commuter Safety and Protection. Makausap natin ang kanilang presidente, si Ma'am Maricor Acol. Ayan. Miss Acol, Igan at Cathy, magandang umaga po. Good morning. Magandang umaga, Igan and Cathy, at magandang umaga sa lahat ng iyong tagapakinig. Opo, pinag-uusapan po natin ang sobrang traffic ngayon sa Metro Manila dahil sa Pasko. At inaasahang gagrabe pa. Gagrabe pa. Volume lang po ang nakikita ng ating mga otoridad. Totoo yan. Kasi ang daming manilang panukala noon na para i-regulate ang pagbibili ng kotse. Pero the real solution, holistic solution is to really get an effective mass transport system. Whether you use the train, the bus, or the jeep, yun ay dapat talaga organized Manila-wide. Yung sa Metro Manila na lang pag-usapan natin. Kasi sa probinsya, ganun din, pero let the other provinces follow a holistic approach of Metro Manila. Yung kung sabi nyo, multifactorial, dapat holistic yung approach, ano? Bukod po sa mass transport, ano ba yung dapat sa tingin nyo na long-term solution dito? Kasi parang ang daming mga ang dami ring mga factors po na nakaka-apekto. Yes. Una, yung iba meron silang sinasabing panukala na yung pagbibili ng kotse, dapat there must be a garage for the car. Hindi sa kalye nakaparada kasi yung mga mabalibig sa kalye, hindi yung mga wide roads, ano? Napagsumunod mga nakaparadang kotse, dapat wala yun. Diba? So, yung kanilang panukala na i-regulate ang ownership of cars. Aside from, maybe, ayoko naman to talk about taxes on cars, no? Kasi, let the people enjoy having a car. But they can enjoy having a car if there's a garage where they can place the car. Hindi yung public road, which is for public use, okay, to remain for public use. Hindi ng mga personal use yun. Ayun. Pangalawa, yung mga, let's say, when we're taking holistic approach, yun, a mass transport system that will take care of all. No? Yung we need to say, you will take care into consideration yung rush hour. No? Yes, yung rush hour. Ano magandang solusyon para dito? It's not bara-bara. That is a mathematical solution yan. There is an algorithm for, you will see in other countries why it's very smooth. Every 8 o'clock, meron 8:10, 9:10, meron time yan. So you discipline also the people who will ride this mass transport system. No? So, then there is yung feeder road, meron din ibang sasakyan para dyan. I'm not ruling out the use of jeepneys and the use of buses. Merong kailangan niya to augment the train system. Diba? Let's say, nga, may plano na sila para sa subway, may plano. Pero we're talking about the present day. No? Kailangan sila they have to put their heads together and come up with a mathematical solution considering the population that goes into each city. Diba? Kasi, alam na sila, pag Monday to Friday, ang volume ng tao na pumapasok at lumalabas, ang natin niya. So, when they come up with a solution, that is consideration. Hindi bara-bara. Hindi sabihin lang, kailangan itong 20 hours. Hindi yun. Dapat, pati yung cost ng bago ng lapad base, dapat na ako-compute depending on the number of people that may commute from one place to another. Pwede ba Ma'am Maricor yung rush hour na tinatawag natin?
Pwede bang pag-iwa-iwalay natin ang pasok ng private tsaka government para hindi sabay-sabay. doon lang sa oras kunyari sa umaga alas 7 yan, alas 6 yan, hapon alas 5. Pwede naman yun eh, hindi naman masisira operasyon ng pribadong Correct. Kaya nga, correct, tama yun. Kailangan ng common sense sa pag-resolve ng problema. Kasi na-talk about the problem now. Yung ngayon na mag-apply ninyo, that is not solution. Kasi sinasabi nila po, Maricor, volume eh. Oo. O di pag-iwa-iwalay natin yung labas. Correct. Parang wala sa isang oras yung volume na yan. Mas iiwa-iwalay mo, di ba? Nagkakaroon ko may mga ibang walang laman. Walang laman eh, oh. Sayang. You will consume energy pa. So you're talking about efficiency of the use of the transport system. Diba? Tama yun. Kaya lang dapat they should think out of the box. And come up with solutions yung gagawin nila common sense. Yung pagbabawas o pagbaban ng mga e-drive, ayan, marami pong ginagawang pagbasahero po yan, yung mga e-drive, e-bike na sumato, yung mga na nasa major road, ibabawal na po, ano pong reaksyon dito ng inyong grupo bilang mga commuter? Siyempre, nabawasan din yung mga maaaring sakyan. Kasi naman, yung mga e-drive are non-regulated. Yung ba ay may mga lisensya? Okay? And you're talking about computer safety. Safe ba yung magsasakay dyan? Wala sila po. Di ba yung mga force? They cannot compare with the car and the boxes and the seat. Ilan ang horsepower ng isang drive? Di ba? Kung ano lang yung bisikleta. Hindi pwede yun. In a wide road, yan ay pwede sa loob ng mga subdivision o sa loob ng mga maliliit na city roads, pwede yun. Hindi safe. Diba, common sense, paano ka makikipag-compete sa ano? Napansin nyo, pag mabilis ang sasakyan, yung force doon sa katabing sasakyan, diba? Yung hindi siya safe. So, if you're talking about commuter safety, kawawa yung mga pasahero ng yung e-drive. Sa pangalawa, makikita nyo, minsan napansin ko, may bata na gumagamit na e-drive papasok sa eskwelahan, ginagamit ng saksa yung e-drive. Diba? So, tatangin mo, may lisensya ba siya? Wala. Ano ang responsibilidad niya? May insurance ba siya pag nasugatan yung pasahero niya? Wala. So, yun ay common sense, hindi na dapat nag-iisipan yan. Bawal talaga sa main road ang e-drive at saka yung mga vehicles na convert that cannot compete with the cars or the jeeps or the buses. I mean, yun dapat hindi na pinag-iisipan yun Diba? Dapat tulang sila sa loob sa mga side roads. Okay, yung pong sa bus carousel, di ba, nilagay po yan, tapos sinasabi tatagalin, pero hindi natuloy. Ito po ba epektibo pa para sa mga pasahero? Sa palagay ko, disiplina ang kailangan. So, pag ginawa nila yung carousel na yan, tuturuan nila yung mga tao magpilad ka, that will be effective. No, yung sinasabi nila, mali na sa left, sa right, hindi. Kung gusto nyo gawin yan, di gawin yung baliktad. Yung papunta sa north, sa kabilang side. Yung papunta sa south, sa kabilang side. Para talagang hindi pwedeng pumunta yung kotse doon sa kasi sasalubungin niya Diba? So, I mean, you can think of probably using the carousel in a different way. It will go against the traffic. Para yung kotse, wala nang palusot nila sa pupunta. Yes. And that's one way of disciplining the cars and the buses. May mga suggestion dito sa another flyover, ganyan. Parang puno na wala na akong makita. Pwede pang Quezon Avenue. Sana, pag-iisip sila on existing infrastructure. Tama yan, may mga ganon magandang suggestion yan. How long will it take? It will cause another traffic jam. Okay? So, yung dapat, pag nag-swap na ng solusyon, based on the current
current infrastructure. Diba? O, kamukha yung sinasabi mo, i-move nila yung rush hour, 5, 6, 7, and the companies will follow. Diba? So, you have to come up with solutions na talagang ma-apply ngayon, hindi po ba ngayon? Kaya na, kailangan na. Ngayon na, Oo. traffic na ngayon. Lalala pa to, no? Lockdown na ang solusyon. Oo. Okay. Ma'am, maraming salamat po. Maraming salamat din, Igan. Merry Christmas, Happy Ay, Merry Christmas po. Okay, thank you po, bye-bye. Po, alas 9:42, si Ma'am Maricor Acon po, President, National Center for Commuter Safety and Protection na naglakad doon sa Sabado, mga komunidad. Oo. Okay, cash muna. Ilang kumpanya na Ito, magpapatupad na export. ang presyo ng gasolina bukas. Ayan, natatraffic na nga sabi ng ibang gasolina. Kaya bumibili ng mga hybrid at electric, tumataas ang presyo ng gasolina. Bigyan nyo na lang po siguro ako ng 14. Alas 9:43 ang oras natin, magbabalik ang one-on-one. Walang personalan. One-on-one, walang personalan. Liver Prime, a day-a-day update. Kung ikaw ay overweight, mataas ang cholesterol, o may diabetes, baka may fatty liver ka na. Iwasan ang fatty liver disease. Magbantay-atay. Isang paalala mula sa Liver Prime. Mahalagang paalala, ang Natural Solutions Liver Prime ay hindi Ayan, magiging dapat magiging panggamot. na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna. Pansamantala po. Limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon, ukol sa responsible gaming, may design ang www.mycool.ph. Isang mensahe